Hi, hello. This is Engineer Gasilia and this is G Solutions. Mag-solve naman tayo ng mga problems dito sa ating circuit analysis subject. At ito yon. Okay, sabi dyan, write the mesh current equations in matrix format. So, isusulat natin yung matrix current equation in matrix formats by inspection. Itong I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, pinapahanap ito sa atin. At madaling ma-solve by using software applications na may magagawa tayong matrix through this circuit na nakikita ninyo dyan. Ang format na susundan natin ay ito. Yung resistance matrix, okay, ma-multiply natin siya sa matrix current, no? Siyempre, ibibigay nito sa atin yung voltages in matrix form din. Yan yung format na gagamitin natin. At base dito sa ating example, meron tayong 5 unknown. So, since na 5 yung unknown natin, kailangan natin ng 5 equations at makakagawa tayo ng 5x5 matrix. Yung 5 na ito ay para sa row at ito naman ay para sa column ng ating matrix. So, gawin natin muna yung R. Okay? So, alam naman natin, kunting discussion lang na yung ating paggawa ng matrix. Halimbawa, yan. So, may mga elements tayo dyan. For example, ito yung R11 natin. Itong na to is for the row, and ito naman ay for the column. Kung yan yung first element yan sa matrix natin, yung susunod naman ay ito, first row, column 2. Again, hanggang ito, first row again, column 3, and so on and so forth. Ito naman, ito ay row 2 at column 1. Ito ay row, column 2 yan. At ito yung row 2, column 3. And so on and so forth. Isa pa, row 3, column 1, row 3, column 2, row 3, column 3. Yan. At itutuloy mo yan. Pwede namang tuloy-tuloy ito. So, yan yung mga elements doon sa loob ng matrix natin. Tapos, itong mga rows and column na naka-arrange dito sa ating matrices, mayroon siyang mga specific value na makukuha natin dito sa ating circuit. So, paano natin makukuha? Halimbawa, yung row 1 in 1. Paano natin ito makukuha? Row 1 in 1. Okay, row 1 in 1 ay actually itong 1 in 1 na ito na subscript ng R natin, yan actually yung mesh currents natin. So, mesh current 1, mesh current 1 din. So, doble siya. So, ito lang siya. Mesh current 1 and mesh current 1. Yung mga resistors dyan, sa mesh current 1 na yan, lahat ng resistor dyan, makikita mo ay meron kang 3 ohms, meron kang 2 ohms, dito 2 ohms, at saka 2 ohms. So, i-add mo lahat yan. 3 plus 2 plus 2 plus 2, that is 9. So, therefore, yung ating magiging value ng R11 natin, ito, ay 9 ohms. Base dito sa circuit natin. Okay? Now, halimbawa, gusto naman natin kunin itong 1 dito. Ito yung mesh current 1, ito yung mesh current 2. So, yung mesh current 1 dito sa circuit natin ay ito. At yung mesh current 2 ay ito. So, ibig sabihin, ano yung branch na involved dyan sa dalawang mesh current na yan? Walang iba, di ba? Kundi itong branch na ito. At sa branch na yan, nandun yung 2 ohms. Wala nang iba na branch na pinagdadaanan pa na may parehas yung I sub 1 at saka I sub 2. So therefore, kung kukunin natin yung value ng R12 natin, base dito, ito yan. Yung 2 ohms. Okay? So, ilalagay natin dyan 2 ohms. So, but since na
ano siya, meron siyang, ano dito, dalawang current yung involved niya. Ang tawag dyan is shared resistance between mesh. Shared resistance ang tawag sa kanya. Susulat natin dito. Shared resistance. Pag shared resistance, palaging negative sign siya. Negative yung values natin. So, kung 2 ohms yan, dapat negative 2 ohms. Okay, another example, itong R13 natin, R13. So, yung R1 is for the mesh current 1, yung isa, at yung 3 ay ito naman, mesh current 3. Okay, so, nandito yung branch na common sa kanya. Merong resistance siya na 2 ohms. Since na shared resistance siya, so therefore, yung R13 natin, ito, 2 ohms yung ano doon, is equals to negative 2 ohms siya. At yun yung gagawin natin sa lahat. Itong mga ano natin sa loob, ito ay i-replace natin siya ng mga values na nakuha natin dito sa circuit natin. So yan yung pagkuha ng value ng ating resistance matrix. So kung gagawin natin yun, ito yung resistance matrix natin. Yan yung resistance matrix natin. So meron kang R sub 1 dyan, di ba? So, ilagay na natin yung mga values ng R sub 1 natin, R sub 1, and so on and so forth. So, pag nilagay mo yan, isa-isahin muna natin, kukunin natin. Halimbawa, yung mga diagonals muna, no? Yung mga diagonals natin, ito, mapapansin mo, pare-parehas yun, W. Halimbawa, ito R11, R22, R33, R44, at saka R55. So, kung R11, yung kanina, yun. Ang R22 naman ay yun lahat. And the same, may ganoon din yung R33 and so on and so forth. So, makukuha natin yung value ng mga diagonals natin. At ito yon. Yun yung values niya. Mga diagonals natin. By the way, ito yung matrix ng resistance natin. And then, yung mga non-diagonals, okay, ay ito yung mga values niya. Makukuha natin. Gagawin na natin yung matrix natin na ito. Yung matrix R times the matrix I is equal to the matrix B. So, mangyayari, yung matrix R natin ay ito na yung setup niya. So, this is again, this is for R. At yung for I natin ay ito, yung mga currents na dito sa mesh currents natin. At yan yung hinahanap natin. And yung V na ito, ihahanapin din natin dito. So kung mapapansin mo yung V1 natin, ay makikita natin dito. So based, siyempre, sa direction ng I1. So kung mapapansin mo, yung D sub 1 natin ay sa loop 1, sa loop ng mesh current 1 ay ito lang yung makuha natin. 4 volts lang siya. No? Base sa direction ng current, ito ay 4 volts. So, yung ano naman natin, yung D sub 2, nasaan yan? Ito. Yan yung loop na yan. Magandang current, so ito ay positive. Then, sasalungat siya sa 4 volts. So, that will be 10 minus 4. At yung D sub 2 natin, ibibigay sa atin ay 6. Okay? So, 6 yung ibibigay sa atin. So, yung susunod ay I sub 3. Yan. Yung, again, ito yung B sub 3 natin. So, yung ikot natin ay clockwise. At meron tayo rito. Ito ay salungat doon sa reference natin. At ito ay salungat din sa reference natin. At ito ay ayon sa reference natin. So, 6 minus 12 ang ibigay sa atin ay negative 6. Maliwanag? Yan. And then for the B4 natin, yung voltage 4, nasaan yan? Ito sa drawing, ito yan, no? Okay. So, makikita mo na yung mga branches niya ay ito, wala kang makitang voltage source dyan. Kaya, yung B4 natin ay 0 volts. At yung pinakahuli ay yung I sub 5 yan. So, sa I sub 5, 6 volts lang yung makikita natin doon. At yung 6 volts ay salungat doon sa
ano natin, sa reference natin. Therefore, yung ating B sub 5 is equals to the negative 6 volts. So, kaya, kung ating isi-set up yan sa ating matrix na dito, ito siya. Yan yung ating matrix ng V. Yan. So, ito, nakuha na natin yung mga voltages. So, ito na yung ating yung matrix form na hinahanap. So, ngayon, masosolve mo yan. Pwede mong yung matrix transformation, pwede mong gawin, at yung mga iba pang technique. Pero, sa pagkakataong ito, rin-require natin na gumamit tayo ng software. So, pwede kang gumamit ng Excel o kung ano pa man. Gamitan na lang natin siya ng MATLAB. So, use MATLAB to obtain mesh current. Okay, so thank you so much for watching this video. Sana nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis.